Hindi yelo, kundi bangkay ng isang babae ang bumungad sa mga otoridad nang buksan nila ang icebox na ito sa 13 Martires sa Cavite kahapon. Marami ang nagulat, lalo't sinong mag-aakala na magkakasya ang isang tao sa kahong may sukat na 2 talapakang haba at 1 kalahating talapakan lang ang taas at lapad. Hindi makatao, pandemonyo. Kahit sinong tao na kumaayos yung pag-iisip po, hindi mo gagawin yan. Ang itinuturong mitya ng kanyang kamatayan, ang paniningil daw niya ng utang. Sa investigasyon ng PNP, nagpunta ang biktima sa bahay ng kanyang lalaking kapitbahay bandang 4:00 ng hapon para sana maningil ng buwan ng hulog sa utang nitong 50,000 piso. Pagdating sa bahay, nagkaroon ng medyo pagtatalo and then nasapok ng ating suspect, yung ating biktima. And nung matumba po si biktima, nakakita siya ng tali and then pinikti po niya bago niya inilagay din sa icebox. Tumakas ang suspect matapos ang krimen, pero tumawag siya sa kanyang misis kinagabihan para sabihing may bangkay sa icebox sa kanilang bahay. Hindi siya kinonsinti talaga ni wife eh. So mismo si wife yung nag-inform sa ating kapulisan na nakapatay yung kanyang asawa. Dahil dito, naaresto ang suspect kaninang hapon sa Pasay City. Totoo po ba na pinatay niyo raw po itong biktima? No comment po. Base sa investigasyon ng 13 Martires City Police Station, pinwersang ipasok ng suspect sa maliit na icebox na ito ang biktima na merong taas na 4'11" hanggang 5 feet. Hinala ng mga pulis, posibleng nagkabali-bali ang mga buto nito. Makukumpirma yan kapag lumabas na ang resulta ng autopsy na ginawa sa kanya. Bukod sa kanyang kinakasama, naulila ng biktima ang 2 niyang batang anak. Kaya hustisya ang panawagan ng kanyang pamilya. Sa ngayon po, ipapasalang-alang po sa PNP. Yun lang po talaga yung magagawa ko kaysa dungisan ko po yung sarili kong kamay. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.